Paad saan i-add Unity? Dito. Ay, may tinda kami. Ayos, ganito. Hoy, Nihil, kamusta? Hello, hello. TikTok? Paano add? Hindi ako sundan sa kanya, wala na kapatid yan. Oo, pero may passport ako ito, may ginawa ko kahapon eh. Bubukas mo lang ata po. Kabubukas ko lang. Nag-iisip ako ng banner na yun ang tapos. Oh, Ikaw lang may ganito sa inyo. Kasi ito, pagkukulan ko sa kunin eh. Nabibisi rin. Minsan, relax. Ayun na lang. Ngayon belo ka na. Wala ng na trabaho. naman. Bigay ako. Wala. Sige, Unity consciousness. Mamaya add na kita. Palubak kita. Yung mga banner na mga bago. Mga relisyosong rebulto, larawan at figurine. Tulong sa pananampalataya, paglabag. Buti lang, walang mga ganyan-ganyan sa amin. Napaka-practical talaga ang pananampalatayang pinasukan ko. Yung larawan Practical ba? yung isang larawan ng aming kinikilalang founder. Sabihin na natin, founder. Magbibigay ako ng banner. Pa-add naman sa TikTok. Sige. Ayun. Naka-preserve sa archives building sa Haifa, Israel, yung nai-paint na picture niya. So, hindi pwedeng picturean, bawal na pinipicturean pag may mga nagpipilgrims doon. So, hindi pwedeng magdala ng camera doon. At hindi pwedeng, kung marunong kang mag-drawing, halimbawa, hindi mo pwedeng i-repaint. Parang kopyahin mo, i-drawing mo ulit kasi nakita mo na siya. Hindi pwede. Kasi nga, para maiwasan yung katulad ng mga ganitong ginagawa natin. Yung pagdating sa, picture mo, pag-uwi mo, dahil mataas ang pagkilala mo, hindi mo namamalayan, lumuluhod ka na naman. Humaharap ka na naman sa kanya, which is, iniiwasan na kasi yung mga ganon. Ito na yung mga kinagisnan natin na hindi na kasi talaga naangkop sa panahon natin. Kaya minsan napagtatalunan, pero pinagtatanggol pa rin ng iba. Kaya kung minsan sa amin, no need to comment na lang ba. Importante, pinapakita na lang namin kung ano yung isang halimbawa na pwedeng tularan kaysa makipagtalo. Ganun lang yung doon. Isa lang yung authorized na pwede naming isabit sa mga bahay-bahay. Yung panganay na anak ni Bahaula. Kasi siya yung tinagurian na perfect exemplar. Nako, So, may sinasamba rin pala kayo. hindi. Siya lang yung authorized na pwedeng i-display. Display lang. Parang larawan mo lang din. Parang papakilala mo lang. Ganon. Pero hindi, wala kaming sasambahin. Hindi siya. Bawal siyang sambahin. Bawal. Bawal siyang humarap na magdasal ka sa kanya. Hindi itinuro, walang aral na nagsasabing sa kanya idadaan yung dasal. Wala. Usually, mga prayer namin, direct to God. Walang idadaan namin kay Bahaula. Walang ganun. Ang mga gumawa nga ng prayers, mismo si Bahaula. No, si Bahaula mismo yung gumawa ng mga dasal na dinadasal namin. Maliban sa kung gusto mo namang personal na prayer, okay naman sa amin yun. Pero mas nilarapat namin na ang dinadasal ay yung mula mismo sa kinikilala naming sugo. Which is, kung babasahin mo kasi yung mga prayer, talagang wala kang makikitang personal na mga kahilingan. Walang mga ganun.
Ang napakaayos nga eh. Halimbawa, yung isang English eh. O God, refresh and gladden my spirit, purify my heart, illumine my mind. I lay all my affairs in thy hand. Thou art my guide and refuge. I will no longer be sorrowful and grieved. I will be a happy and joyful being. O God, I will no longer be full of anxiety, nor will I let trouble harass me. I will not dwell on the pleasant things of life. Thou art the giver, the compassioner, the Almighty. Ganon, yung mga prayer sa amin. Ikaw may nagtatanong oh. May nagtatanong. Ay, sino ba si Abraham at si Moses at si Noah? Ang panghuli sa dula ay si Jesus. Tatanong lang po. O, kayong sumagot. Andyan si, ano, Si Abraham ang tatay ng Prof. Judaismo, ng Islam, ng Christianity. Si Moises, pinakamahalagang propeta sa Biblia. Si Noah naman, siya yung pinagmula ng lahi nung ni-reset ng Diyos ang mundo. Si Jesus naman, sugo ng Diyos, bugtong anak niya, nagligtas sa tao, nag-alay ng buhay niya para tayo maligtas. Lahat. At mapatawad sa kasalanan. Yes, unity. Teka, tignan ko. Raymond, kung sa akin naman, ang sagot ko, si Abraham, si Moses, si Jesus, ay mga isinugo ng Diyos yan. Kasi kung titingnan natin sa Biblia, halos lahat mga nabanggit na yan, nakakausap nila ang Diyos. Si Jesus, nakakausap niya ang God, which is yung Father. Si Moses, yung pagkikipag-usap niya into burning bush. Si Abraham, alam din natin, nakikipag-usap din siya sa God. Kaya nga, di ba, ireregalo nga niya sana noon yung anak niya. And even si David at even si Noah. Ang turing namin sa kanilang lahat, sa aking pananampalataya, ay mga mensahero ng Diyos. Manifestation of God. Lahat sila. Yan ang aral sa amin. So, sinasabi mo ba lahat sila iisa? Okay. Lahat Manifestation. sila, manifest. Nagmamanifest ang God sa kanilang panahon. So, ibig Panahon sabihin ni nga, Abraham, iisa lang sila noon, lahat. yung isa lang yung nagsugo sa kanila. Nagsugo o isa lang talaga siya? Oo. Hindi isa siya. Kasi para maintindihan natin, ang aral na ipinapa-intindi namin, si Abraham ay pinili ng Diyos na naging kasangkapan niya upang ang salita niya ay maipahayag. Ano? Mouthpiece of God. Si Abraham, si Noah, si Moses, si Jesus, at even yung kinikilala ko ngayon na si Baha'u'llah. Di ba? So kuya, paano pala yung belief ng mga Buddhism, belief ng mga Hinduism, belief ng mga sa Abrahamika? Salamat na itanong mo yan. Hindi ko binabanggit kanina kasi nga minsan parang walang pakialam minsan yung mga iba, no? Pero tama ka, kailangan isama natin sila. Actually, kasama si Buddha, kasama si Krishna, si Zoroaster, si Muhammad, kasama lahat yan. Lahat sila ay mga tagapaglingkod ng Diyos. Lahat sila ay mouthpiece of God. Yan, kasama si Buddha, kasama si Zoroaster, kasama si Krishna sa amin. Kasi sa iba, hindi nila hindi nila sinasama. Pero sa amin, kasama talaga sila dyan. Actually, ang katotohanan sa amin, may genealogy kami
na si Buddha, si Krishna, si Zoroaster, si Moses, ito si David, si Noah, si Muhammad at saka si Baha'u'llah ay nagmula lahat sa lahi ni Abraham. Tanong ko, hindi ang tanong ko sa iyo is ano yung tawag dito? Ano yung pinanggalingan nila lahat? Lahat sila kay Abraham. Yan yung promise of God. Which is, di ba, yung Dahil time sila na, ni Abraham? oo, ancestors, ibig sabihin, kanunuan nila. May dugo sila. Di ba, may kwento ang Biblia mismo na nagsasabi na nung papatayin sana ni Abraham yung anak niya, di ba, binawalan siya ng Diyos. Napatunayan ng Diyos kung gaano siya ka obedient sa God, no? Masunurin talaga siya. Kumbaga, gaano ko siya katotoo. Kaya, isa sa promise ng God kay Abraham is sa kanyang lahi lamang magmumula ang mga tagapagturo ng sangkatauhan. Sa lahi lamang ni Abraham. Promise niya yun. Kaya pag may lumitaw na nagsasabing, ako galing sa Diyos, lahi ka kaya ni Abraham. Isa yan na dapat nating malaman. Kaya nga, sa Muslim, claim talaga nila na even si Muhammad nanggaling sa lahi ni Abraham. Pag ang Budismo ang makausap mo bro, papatunayan din nila na even si Buddha nanggaling din sa ancestry ni Abraham. At even yung belief ko, it is si Baha'u'llah na sinasabi namin. Si Jesus, meron siyang genealogy. Ito merong animism, may shaman, meron ding tawag dito. Shaolin. Meron Okay. ding Iba na yan. Hinduism. Wala na yun. Kung pansinin mo bro, ang pinag-uusapan natin, yung founder, yung puno ang pinag-uusapan natin, hindi yung mga religion. Pansinin mo ang pinag-uusapan natin, si Krishna, si Buddha, si Zoroaster, puro mga puno ang tao, no? Yung founder. Hindi. Ang binabanggit mo Ang ay binabanggit yung ko mga religion. is yung out sa yung yung Religion na kasi yan. labas sa Abrahamic mo ba na ancestral tree, paano sila? Anong paano? Anong ibig mong sabihin bro? Ang pinag-uusapan natin, yung mga lumitaw na nagpakilala. Hindi natin pinag-uusapan dito kung sino-sino na yung religion na yan. Kasi, yung mga religion, dumadami yan. Pero yung nag-claim na sila ay nagmula sa Diyos at may sarili silang revelation, bibihira. Kaya yung mga binabanggit ko, Paano mo sila yung nasabi pala, kinikilala namin. paano mo nasabi na nakiklaim nila na nasa lahi yung Abraham ng yung Buddhism? Ngayon, meron bang doon? Meron bang naka-encounter ka ba ng Buddhism na nagsabi sa iyo ng ganyan? Yes. Subukan mong bro, sa mga Buddhist at try mo i-search kung kahit i-AI mo, lilitaw yan. Oh, Talaga? yung isang patunay na hindi tayo nagkukwentuhan dito ng pwede mong i-search na galing pala siya sa lahi ni Abraham. Ano ba yung pangalan ng ng profile mo? Bahay. Bahay faith. Yan ang tawag sa amin. Mga Ano Bahay bang tawag dyan? Anong meaning niyan? ang salitang baha kasi bro ay Arabic. Ang kahulugan niya sa English, glory. Hindi ba bahay Kaya- yan? Bahay? Iba. Kasi yung bahay na kapangalan lang kasi sa atin, which is why kasi yun. Sa amin, apostrophe I. Ang pinaka-root word is baha. Tapos So ano yung apostrophe I. anong pinaka-core ng teaching nyo? Ano saan nanggagaling? Torah? Bible? May sarili kami bro. May sarili kami. Oh, anong tawag doon sa ano nyo? Isa sa, yung pangkalahatan, tinatawag naming Baha'i writings.
Pero sa specific, may tinatawag kami na book na Kitab Iakdas. Ano? Kitab Iakdas. Arabic din yun. Ang English Ano? niya, The Most Holy Book. Itab, Iakdas. I-search mo. Aklas, 10 The na lang. Holy Book. The Holy Book. Tama? Yes, tama bro. Yan ang meaning niya. Meaning niya. The Most Holy Book. More than 100 volumes of book. Hindi lang isang libro yan bro. Ano mga nakasali doon? Andyan yung mga laws, mga batas. Andyan yung mga bagong aral na para sa panahon natin. Hindi ba Andyan yung, hindi siya nagre-reflect sa Bible? ano, may sarili talaga siya bro. It is mga aral na para sa kapanahunan natin. Sino gumawa Halimbawa, nun? si Bahá'u'lláh, yung kinikilala namin, founder, it is revealed by God. So naniniwala kami at magpakilala kasi siya na yung dala niya ay revealed from God. Katuparan. It is the promise of all religion. Simba kayo? Bluetooth lang. Sige, Global Life Cafe. Kuya, nagta-tights din kayo? Type? Opo. Anong nagta-type? Tights ba? Tights. Types? Okay. Yeah, types. Yung 10% na sinasabi. Yes. May tinatawag kaming pupupula. Tawagin. Sa translation na naman ng English, the right of God. Nakalagay, no? Right of God? Oo. Ngayon, Ibig sabihin may authority yung God? okay, para maintindihan natin, i-explain ko kunti. Wala naman talaga, hindi naman kailangan talaga ng Diyos ang pera. Tama tayo doon. Pero nakalagay ang meaning ng hukukula, the right of God. Okay. Ngayon, dun sa type na hukukula na sinasabi ko, hindi tayo ang tawag namin. Pero hindi pa namin practice ngayon. In the future yan. Nakalagay doon na 19 ang kinita mo, ang halimbawa, yung earnings mo, halimbawa lang natin, kumita ka ng 1,000, binawas mo na lahat ng gastos mo. Ganon. Ang matira, halimbawa, ang natira doon ay 100 peso. Ang natira, pinaka-ganansya mo na yon. 19 peso ang ibibigay mo. Ayan. So, para saan yun? Okay. Sa Baha'i Faith, walang pari, walang pastor, walang ministro. In short, walang sinesweldohan. Ngayon, saan pupunta yun? Okay. In the future kasi, magkakaroon tayo, kaya nga hindi pa practice ngayon dahil wala pa yung kung saan dadalhin. Tayo? Kasi, in the future, magkakaroon tayo ng free hospital, free home for the aged, free for mga children na homeless children. So, dito ngayon, education, free education, dito ngayon napupunta yon. Walang tao na pupuntahan. Anong sabi? Kailan maano? Unti-unti bro, walang specific na date kung kailan masisimulan. Kasi even magbigay ka ngayon, hindi gagastusin yan. Kasi hindi pa naman, wala pang paglalaanan. Ano na mangyayari dyan. So, walang tao na pwedeng kumuha niyan at gagastusin o gawin na lang pasahod yan. Hindi pwede yun. Wala. Parang parehas na yun ng government na nagtatax sila para magawa ng mga free. Oo, parang ganon. Kaya kung kaibahan lang, magiging free lahat. Yun ang kaibahan bro. Sa atin, wala, hindi. Ginagamit pa rin ng mga alam na natin yan, politics. So, hindi perfect ang pagkakagawa. Yung home for the aged, yung mga street children. Hindi ba yung ano nyo is parang promise lang kasi hindi pa siya natutupad eh. Actually, naniniwala kami na yung
prophecy of Jesus is katuparan niya yung paglitaw ng pananampalatayang bahay. Even though, yung mga in-expect natin ngayon is on the process. No? Kasi nga, dito magsisimula yung world peace na Saan tinatawag. ba kayo ano yan, may isang lugar lang ba yan o marami kayong sa lugar? Buong mundo naman bro, may mga bahay. Oo, lahat naman na. Buong mundo. Actually, ang Baha'i Faith bro ay the only religion that has given an office at the United Nations. Bahay? May office sa Yes. United Nations? Yes. Why? Okay, special ba kami? Ano ba kami? No. It is one of the consultative body for the unity of humankind. For sa mundo. Consultative body lamang siya. Hindi siya leader. Parang, ano bang mga pwedeng gawin natin para mapabuti natin ang mundo? Magulo. So, isang kinukonsulta ang Baha'i Faith. Kasi nandyan yung aral ng Baha'i Faith patungkol sa pang-daigdigang kapayapaan. Pero yung ano nyo ba sa adikaan nyo din yung natili ng kalikasan? Opo, isang bond paper po yung EPA. Tapos isang bond paper na Okay, tig-isa lahat sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na papel. diba? Tama? Diba, pagbalin mo pa 8 na papel po. 7 na papel natin. Yan. 7. Hiwa-hiwalay. Yan. Yan. Meron 1, ay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kuya, ito po, magiging tag-isang bond paper. Yung dalawa, mahati. Mahati. Bukan natin. Napahitan ba? Yes, Maria. Kuya, may ano din ba kayo doon? May free will din kayo doon sa inyong religion? Free will? Opo. Practice na practice namin yan. Oh, Walang ano. walang sapilitan kung hindi ka makakapunta sa ganito ganyan. Yes, wala. Actually, ako bro, panay ang wala ako palagi. Hindi ako nakaka-attend sa mga activities kasi busy ako, gabi na ako umuwi. So wala ba sa Oo. teaching niyo doon yung ano, yung palagi sanang nagbigay ng oras sa ano, sa Diyos? Meron din, meron. Oo, tama ka rin, meron. Kaya lang kasi ganito yun bro, kung bakit, no? Yung agreement kasi, hindi sa tao. Hindi yung tao ang magsasabi sa akin, oy, laging wala ka. Yung aral kasi ay aral ng Diyos yun. Meaning to say, it is between your yung aral ng commitment. Diyos. Correct. Nasa Ikaw, ano mo paano yun? mo sinasabuhay, di ba? Sa buhay mo na, oo, tama. Dapat, ganun dapat yun. Hindi yung tao, ang commitment ko. So, negligence ko sa Diyos, hindi sa tao. Kasalanan ko sa Diyos, hindi sa tao. Kaya walang tao na pwedeng magpuna sa akin dahil pare-pareho tayo na nagsisikap lamang. Tama. So, So, Ganun lang yun. sa personal perspective mo, ang ano, yung ano nyo, yung relationship mo sa God is nasa sa iyo, hindi sa religion. yes, si God nang magsasabi ngayon sa akin na, oy, parang nakakalimot ka. Hindi yung tao magsasabi sa akin. Di ba? Kasi binabasa lang naman natin yan. Bahala ka sa buhay mo kung paano ka mag-commit sa God. Hindi tao ang magdidikta sa akin. So, ilang konsensya, taon ka na nag-ano diyan, member. nag-umpisa sa ganyang religion. Ano ako bro lumaki ako, ang mother ko kasi, malit pa ako noon. Tapos, naging active lang ako, mga 17 years old ako.
Oo. Hindi naman sa pilitan. Pag ganito yung parents mo, dapat ganun ka na rin. Walang ganun. Decision ko pa rin. Hindi ako pinilit, hindi, walang alay, walang ganun. So dito nga sa topic natin, paano mo sabing nakakapag-komunikasyon sa Diyos kung personal mo 'yun? Sleep si Papa. Sleep si Papa. Do you Kuya, do you do a prayer? Kasi itong topic natin, nakikita mo yung Diyos may paano mo siya nakikita sa inner self mo, nakita mo siya paano? Okay. So, even though hindi natin siya nakikita, hindi naman kasi sometimes, hindi ko kailangan na isiping nakita ko siya pa just to satisfied ang sarili ko na kausap ko siya. It is enough sa akin na ginagampanan ko kung ano yung dapat, na nagdadasal ako. So naniniwala ka sa Panginoon? Of course, 100% bro. Kasi Anong tawag doon, Prof, sa naniniwala sa Panginoon? Prof, nandiyan ka pa ba? sabi ng comment, proud pa raw ako. Hindi sa proud, nagsasabi lang ako ng totoo. Na ako, hindi nga masyado, pero yun nga, negligence ko yun. Diba? Mahirap naman sabihin ko dito na, lagi. Hindi, Nehel, Kuya Nehel, anong teaching nyo doon? Yung core teaching nyo ba sumasakop ba sa Trinity? Hindi. Hindi bro, wala kaming aral. Even though hindi naman kami totally against sa Trinity. At tama rin naman na wala namang Trinity sa Bible. Papaliwanag lang namin na Di ba sa naiintindihan namin. Buddhism, kuya, di ba sa Buddhism, naniniwala sila sa sa Kabbalah 3. Sa naman sa Catholic naman naniniwala sila sa Trinity. Tapos yun nga sa Abrahamic nga, yun na yung naniniwala din sila sa sa tawag dito, sa limang elemento. Ano naman yung paniniwala nyo dyan? Okay. There is one God. Ito ang there is one God, one religion of God, and the oneness of humanity. Yan, ganyan namin intindi. So, paano nangyari yun? Nawala religion. Dito kuya, di ba sinasabi ng Buddhism na sila talaga yung tunay na na lineage ni Abraham, yung Buddhism? Oo, totoo pa rin naman kasi yung claim nila. Even though, hindi lang sila lamang. Di ba? Totoo yung claim nila, pero hindi kasi sa amin na sila lamang. Wala nang Di ba iba. nakalagay din sa sa Bible, sa New Testament yun na Gentiles tayo, pero Hindi ganyan. Wala kaming ganyan na mga paliwanag. Wala. Naniniwala kami ng Diyos, nilalang niyang tao na iba-iba. Kaya nga magkakaiba tayo eh. Hindi isang lahi, kundi we are united in diversity. Nagkakaisa na may pagkakaiba-iba. galing mo Hindi kuya. yun. Oo, tama yan. Diba? Hindi unity and uniformity. Hindi gano'n. Alam mo ba yung pangalan ko? Hindi. Nakikita mo siya? Unity. Oo. Aral din namin yan. Sorry. Oh. Oo. So- Kaya isa sa namin yung oneness of mankind. Ito na lang yung tanong ko. Naniniwala ka sa sa the one na teaching? Oo. Kung sabihin mong the one God, the one planet, one Yes. family, yes.
So, Yan kung talaga yung naniniwala ka doon sa the one na teaching, ibig sabihin, naniniwala ka ng lahat tayo creation niya. Yes. Oh. Yes bro, yan ang turo sa din Ang tanong ko lang diyan, kung creation tayo niya, lahat ng bagay sa mundo creation na din. Yes. So ang tanong ko, paano mo na-observe na creation ka niya? Paano mo? Paano na-differentiate tayo sa ibang 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 creation niya na tayo naman nakaka-observe tayo sa creation niya. Kasi ang pagkaka-create niya sa atin ay in uniqueness. Ibig sabihin, magkakaiba-iba talaga. Hindi talaga pare-pareho. Di ba may teaching din kayo na we were built by the image of God? Anong mo Yes. doon? Malawak kasi yun, no? Ibig sabihin yung attributes of God, kabutihan yun. Yan ang paliwanag sa amin. Meaning ko meron tayong pag-ibig, pagpapakumbaba, yan ang mga attributes of God na siyang image of God which is given to humanity sa tao. So yung teaching din ba kasama din ba doon yung sa attributes of God ng na kaya natin na maging katulad niya? Oo. To be the likeness Pwede of tayong God. maging in the form of attributes lang. Not in the form of God na maging equal tayo, no? Kasi God is a spirit. And yung station niya kasi is unreachable yun eh. Hindi talaga tayo po pwede. Pero, parang ganito bro, para maintindihan mo Bro, unreachable ba talaga siya? unreachable. Hindi talaga natin siya maarok. Hindi ba natin siya matatap sa atin na consciousness natin na ababi? Dahil part natin siya ng creation, na part tayo ng creation niya, kaya natin matap siya as a creator natin. Pwede mo siyang ma-reach by means of communication. That's it. Yun Pero nga. So to be equal, yung nakalagay diyan sa natin, hindi mo siya natap, hindi mo siya nakikita sa panaginip mo, something ganyan. mahirap kasi formless siya eh. Hindi siya Formless siya. Di ba Hindi sinabi siya doon na sakop. likeness niya tayo sa image Okay, niya? attributes is not in form of yung sabi ko nga sa'yo, sa paraan ng So ito nga, kung formless siya, ibig sabihin formless din tayo. No, ang likeness is nasa attributes, hindi likeness ng mukha. Gets mo yung Sa attributes nga, kung sa attributes nga lang ang pag-uusapan natin, formless din tayo. Oo, wala namang mukha yung attributes eh. Mabuti. Anong mukha lang ang mabuti? Ibig sabihin, awareness lang talaga yon na kasi na-observe natin, unique nga tayo sa iba eh. Kasi like, so ibig sabihin, awareness Ito, tayo. bawat isa. 50 ang isa. Pag-laminate. Hindi, nihil. Ibig sabihin yan, dahil likeness tayo ng God. Sa God kasi awareness, naka-observe siya ng creation niya. Ibig sabihin tayo din pala is awareness din tayo. Nakatulad niya. Aware tayo in the form of yung ating behavior, aware tayo sa paligid natin, kapwa natin, andun, aware tayo na tayo ay nilalang niya, na tayo ay dapat kumilala at sumamba sa kanya. So Nihil, yung teaching nyo, esoteric, hindi siya exoteric. Anong ibig mong sabihin? I-research mo yung esoteric kung anong ibig sabihin nun. Wala ka Exoteric. na, may observer, may awareness, ibig sabihin, esoteric yung teaching nyo. Tama? I don't think so. Wala kaming ganyang mga explanation kasi bro. Kaya hindi Hindi, ko. ang Tagalog naman ng esoteric is yung teaching within. Alam mo yun, yung natatap natin yung sarili natin. Na ang Panginoon talaga. Ang aim natin is to be closer to God. Yun nga, That is closer the to aim God. natin.
Wala Natatap ng ina. to we should up to we reach in the presence of God. Yan ang awareness natin. So beside that, hindi tayo pwedeng pumantay. So, gaano kalaki ito? Maliit lang? Ganyan lang? Ito? Na ano? Ganyan o ganyan? Ganyan na lang. Ganyan? Tapos, laminate. Kayo, hindi na. One, two, three, four, Ako na, pag-abot. Nehel, five, are you there? and then, ano siya? Alin, dito lang ako, bro. Bro. May tao kasi ako, bro. Oo, sige bro. Parang marami ka atang ginagawa dyan, bro. 6, 7. Pag hindi ka na busy, bro, ha? Sige lang, magsalita ka lang. Ano lang naman ako. Hindi, ito nga, bro, yung tanong ko, naniniwala kayo, dyan sa core belief, di ba, naniniwala kayo na lahat is energy? Wala. Wala, hindi gano'n. Enerhiya? Hindi kayo naniniwala Sa energy, yes naman, meron pa rin naman dyan. Patungkol dyan sa energy na sinasabi mo. Hindi naman kami against dyan. Kasi, by means of, Di ba yung Buddhism, yung teaching ng Buddhism is tapos nagbigay kayo ng 100 kanina. Kuya, bumili po kami ng dalawang cooler Ah, sa isang music. Ay, isang cup po ng 25 o ilan doon? Isa lang? cooler. Dalawa. Yung 25 na lang. sabi na kayo na nanggaling si Jesus nanggaling din sa ancestry ng Buddhism, parang nanggaling sa ancestry ng Abrahamic. Okay. Sino si? Buddhism ba? Nanggaling din nanggaling din yung nila sa Lineage niya kay lineage Abraham. ni Abraham. Yes. Bakit yung core teaching nila is about sa energy, frequency, tapos vibration? Okay. Wala. Tama yun. Ganito kasi yun, bro. No? Ang mga sinugo, ang mga pinipili ng Diyos para sa amin, halimbawa sila Moses, sila Jesus. Tapos yung 'di ba yung teaching ni Moses is Pare-pareho sa amin, no? Ngayon, sabi mo, bakit ganito si Buddha? Ngayon, hindi kasi natin pwedeng i-compare ang pamamaraan ni Buddha sa ginagawa ni Moses at ni Jesus at even sa amin, no? Kasi meron silang tama yan. uniqueness or way of how to educate humanity at it's depend on their time. Kung ano yung angkop na aral at tamang ibibigay nila, yun ang ibibigay. Even though kayang ituro ni Buddha ang aral ni Baha'u'llah, hindi yun angkop sa time niya. Kaya yun yung ginawa niya. Unquestionable. So yung angkop Ano bang na ginawa time niya? sa inyo is Abrahamic lineage, yung tribe nyo ba is Abraham tribes? No, hindi yun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang is pinuprove ko lamang na lahat itong mga mangangaral, spiritual teacher or divine teachers are the ancestors of one Abraham. Yun lang yun. Pero ang pinaka-aral namin, ang pinaka-main na aral namin, oneness of God, oneness of religion, and oneness of humankind. Yan ang pinaka-aral namin. The law of one. Okay, alam mo ba ang tawag namin sa panahon ni Adan at sa panahon hanggang sa panahon ni Muhammad? Ang tawag namin yan, Adamic cycle. Kasama Buddha. Kasama dyan si Krishna, si Jesus, si Muhammad. Ang tawag namin dyan, Adamic cycle, which is the time of prophecies for the coming of one
promise. Di ba? Sabi ni Buddha, Anong I will promise? come. Okay, sabi ni Buddha, I will come in the fifth Buddha. See? Pero up to Fifth now, Buddha? wala pa rin dumarating. Sabi naman Ano ni, fifth Buddha? yes, fifth, panglima. How come na panglima? Ano ibig sabihin nun? Fifth Buddha? Anong panglima? Kasi nga, may dumating na nauna, which is andyan si Moses, andyan si Jesus, andyan si Hindi, ito nga, si Muhammad. Moses, nakalagay kasi sa Moses, sa Bible is tatlo, ano nila, yung tatlo, Trinity. Ngayon, yung tiniteach ni Buddha is 5. Ano yung 5 na yun? Yung 5 na yun? Fifth, panglima. Yan ang kahulugan nun, panglima. Fifth. 5D. Ang ginamit Ano niya. ibig sabihin ng 5D? Okay, yun nga yung sinasabi ko eh. Distract nyo naman ako. Sabi Hindi, ko nga sa'yo, Kung sa Abraham teaching, pang tatlo, o tinasabog ng Trinity, sa kanila, Teka, kailangan ko guys Buddhism, mag-reset. Teka. Kailangan ko mag-end sa dali lang. Kailangan ko mag-reset guys. Oo, mag-relive ako. Wait. okay. Ayaw gumana ng ano.